May taong natutulog sa may bintana, baka siya yung sinasabi na bantay na kidnapper. Bulong nga ng cute na si Luis. Dahan-dahan namang naglakad nga si Luke sa may isang sulok at kinuha ang isang medyo may kahabaang bakal. Pakawalan niyo siya, sa pagkakagapos at ako nang magbabantay sa kidnapper. Bulong niya sa kanyang dalawang kapatid. Papakawalan ba talaga natin siya? Paano kung bad guy pala talaga siya? Kaya siya kinidnap, di ba? Bulong naman na tanong nga ni Lucas. Hindi ba kayo nakinig kanina? Sabi ng mga kidnappers, inutusan lang sila at sabi pa nila malas daw yung kinidnap nila dahil mabait naman daw pero maraming may ayaw sa kanya. Bulong naman ni Luis. Napakamot na nga lamang si Lucas ng batok niya. Kalaunan na desisyon na rin siya. Napakawalan nga ang lalaking nasa may silya. Tinanggal nila ang gapos nito sa kamay at paa. Nagkamalay naman ang lalaki at nagulat nang bumungad sa kanya ang tatlong batang magkamuka. Shh! Huwag po kayong maingay, Manong. Nililigtas ka po namin at may nagbabantay na kidnapper sa may bintana. Huwag po tayong gumawa ng ingay. Bulong pa nga ni Luis habang nakalagay ang hintuturo ng daliri sa bibig nga ng lalaki. Agad din namang nakuha ng lalaking ibig sabihin ng kambal. Tumayo naman siya pero medyo nahirapan siya dahil sa mga bugbog nga na natamo niya. May pasare ng labi niya at pisngi pero pinilit niya pa rin na makalakad. Sa tulong naman ng triplets, sa paggalalay sa kanya ay nakahakbang din naman siya. Ano pong pangalan niyo? Tanong nga ni Lucas. Tristan Gonzales ang pangalan ko. Sagot naman ng lalaki. Pero paano nga ba sila napunta sa ganitong sitwasyon? Alamin natin. Ang kabaitan ng isang tao ay may limitasyon at nauubos din. May mga tao na talagang mabait sa lahat, mapagpakumbaba, at palaging nakangiti pero hindi ganun na lang palagi ang nangyayari. Lahat ng tao at lahat ng bagay sa mundo ay may limitasyon at nauubos din lalo na kapag inaabuso. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Andrea at ito ang aking kwento na sigurado ako na mapupulutan nyo ng aral. Para sa inyo po to, Manang. Kainin nyo na po at wag po kayong mahiya. May ngiting sabi ni Andrea nang maabot ang tinapay sa isang babaeng matanda na pulubi. Nadaanan lamang niya ito at dahil may malapit naman na bakery ay nagpasya nga siya na bilhan nito ng tinapay. Maraming salamat, Tiha. Ang daming dumaan dito kanina at maayos naman akong nanghingi pero wala talagang nagbibigay eh. Ang bait mo. Sana ay doble ang balik sa'yo at ang kabaitang binabahagi mo sa iba. May ngiting sabi pa nga ng matandang babae. Maraming salamat po, Manang. Hindi ko na po kailangan ng balik. Sana ay sa iba nang pumapunta ang magandang sinabi niyo. Sad naman ni Andrea. Nagpasalamat naman ang husto ang matanda. At dahil may natitira pang extra na pera si Andrea at binigay na nga lamang din niya ito para may mabili itong pagkain kahit papaano bukod sa tinapay. Andrea, muntik ka na namang malate. May nadaanan ka na naman sigurong pulubi o kaya ligaw na hayop at pinakain mo no? Bungad nga na tanong ni Mildred na kaibigan ni Andrea at manager ng isang restaurant kung saan nga siya nagtatrabaho ngayon bilang isang waitress. Hayaan mo na ako, Mildred. Alam mo naman na ito talaga yung ikinakasaya ko talaga eh. Ang makatulong kahit na hindi ako mayaman. Kahit sa simpleng bagay, makatulong ako ng nangangailangan. Oo na, wala naman akong laban sa pagiging mabait mo sa lahat eh. Matapos ang maikling pag-uusap ay nagbihis na nga rin si Andrea ng damit na uniform ng mga waitress sa restaurant. Nakatapos ng business administration si Andrea, pero dahil fresh graduate pa lamang, ay wala pang tumatanggap sa kanya na malalaking kumpanya. Kasalukuyan siyang nakikipagsapalaran sa syudad para makatulong sa mga magulang niya na pagsasaka lamang ang hanap buhay sa probinsya. How dare you? Do you think mas nakakaangat ka pa sa akin? Isa ka lang namang matandang mayaman na malapit ng malaos. Sigaw ng isang babae sa isang table. Sinisigawan nito ang isang matandang babae, kaya naman agad nga silang nilapitan ni Andrea. Excuse me po
Ano pong nangyayari dito? Kumalma lang po muna kayo, ma'am. Baka pwede pong mapag-usapan niyo muna to ng kalmado. At hindi na po kailangan sumigaw. Mahinahong sabi nga ni Andrea. Huwag kang mangialam dito. Hindi mo ba ako kilala ha? I'm a successful businesswoman. Pareho kayong walang kwenta. Magsama kayo. Pinapainit niyo ang ulo ko. Sigaw nga ng matapobreng babae. Bea, stop this. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Apologize now or else. Maautoridad namang sabi ng isang lalaki na biglang dumating. Namangha naman kaagad si Andrea sa kagwapuhan ng lalaki na nakasuot ng formal na damit. Mukha itong professional at may impluwensyang tao. Sa tingin ni Andrea ay mukhang hindi magkalayo ang agwat ng edad nila dahil sa bata nitong itsura. Whatever. Sigaw naman ni Bea at nagmamaktol na umalis. Bea, mag-usap tayo. Sabi naman ng lalaki at mabilis na sinundan si Bea. Agad namang binalik ni Andrea ang atensyon sa matandang babae. Ayos lang po ba kayo? Saglit lang po ay kukuha ko po kayo ng tubig. Nag-aalalang sabi nga niya sa katinuang counter para kumuha ng tubig. Ang kanina ng mga taong pinagtitinginan ng table ng matanda, bumalik na sa kani-kanilang ginagawa. Inabot naman din ni Andrea ang tubig na kinuha niya. Maraming salamat, iha. Ang bait mo naman, hindi ka na sana pumagitna kanina. Nadamay ka patuloy sa pagsigaw ni Bea. Ayos lang po yun, ma'am. Hindi rin naman kasi maganda ang ginawa niya eh. Matapos nga ngilang sandali, bumalik naman yung lalaki kanina. Pasensya ka na, Mrs. Sandoval. Ipapadala ko na si Bea sa States. Ako na pong bahala sa renewal ng contract nyo sa kumpanya namin. Iatid ko na po kayo sa inyo. Sabi nga nito sa kahinarap nga si Andrea. Pasensya na sa nangyari at salamat din sa pagtulong mo kay Mrs. Sandoval. Kunin mo tong business card ko at i-text mo kaagad ako para makabawi ako sa'yo. Dagdag nga niya. Hindi naman nakapagsalita si Andrea at tumango-tango lamang hanggang sa makaalis din ang mga to. Sa simpleng pagtulong ni Andrea ay siyang naging dahilan sa pagbabago ng buhay niya. Nakilala din niya ang lalaki at ito pala ay si Tristan Gonzales. Bumawi nga si Tristan at nilibre pa nga siya ng pagkain sa isang mamahaling restaurant. Nasundan naman ang pagkikita nila hanggang sa nagkamabutihan ng loob nila at tuluyan na nga rin silang nahulog sa isa't isa. Di kalaunan ay naging magkasintahan sila. Sa kabilang banda naman, wala ka ng meeting this afternoon pero may mga papeles ka pa na dapat pirmahan. Matatapos mo naman yon before uwian, kaya makakapag-relax ka din. Sabi ni Andrea habang nakatingin nga sa iPad na hawak niya. Halos 1 taon na nga rin silang magkarelasyon ni Tristan. Kinuha naman siya nito bilang personal assistant at dahil sa pinagsamang kasipagan at katalinuhan ay nagagawa ni Andrea ang mga inuutos ni Tristan sa kanya. Talaga? Mabuti naman kung ganoon. Tanging sabi na nga lamang ni Tristan. Itinaas naman niya ang mga kamay na parabang naghihintay ng yakap mula kay Andrea. Napangiti na nga lamang si Andrea at lumapit kay Tristan saka ito niyakap ng mahigpit. Kumawala rin si Tristan at tinalikan siya sa labi. Nakakawala talaga ng pagod ang mga yakap at halik mo. Bulong nga ni Tristan. Tumawa lang naman ang mahina si Andrea at hinalikan si Tristan sa labi para tuluyan nang mawala ang pagod nito. Para sa kanilang dalawa ay perpekto ang relasyon nila. Pakaramdam nila ay sila na ang pinakamasaya at maswerteng tao na nagmamahalan sa buong mundo. Siya nga pala, ang Tito Dante ko. Dito na muna siya pansamantala maninirahan sa bahay. Tito, ito nga po pala si Andrea, fiancé ko, dahil magpapakasal na kami next month. Pagpapakilala nga ni Tristan kay Andrea at Tito Dante niya sa isa't isa. Talaga ba? Masaya akong makilala ka, iha. Ang ganda mo naman pala talaga. May ngiting sabi nga ni Dante at kinuha ang kamay ni Andrea saka hinalikan nito. Hinila rin naman ni Andrea ang kamay niya at kahit awkward pa ay may galang nga niya pa rin itong nginitian pabalik. Masaya din po akong makilala kayo.
Aniya, matapos ang pagpapakilala ay nag-usap-usap lamang ang magtiyuhin habang si Andrea naman ay nanatiling tahimik lamang. Lumipas ang mga araw at madalas naman sa bahay si Dante. Napapansin naman ni Andrea ang pagiging malapit ni Dante sa kanya kahit tumiiwas siya. Tristan, ayoko sanang sabihin sa iyo to pero hindi na kasi ako komportable eh. Sabi ni Andrea habang nakaupo sa kama nila at nakatingin dito, nakasalukuyang nagbibihis ng pantulog dahil matutulog na nga sila. Hindi ako komportable sa pagiging malapit niya sa akin. Pakiramdam ko, kakaiba ang kinikilos niya kapag lumalapit sa akin at hindi ko yun gusto. Dagdag pa nga niya. Nilapitan naman ni Tristan si Andrea matapos magbihis at tumabi rito sa kama. Kung hindi ka man komportable, pagpasensyahan mo na lang muna. Wala na rin kasi akong ibang pamilya. Si Tito Dante na lang natitira sa akin. Kaya sana, kung pwede at kaya pahabaan mo munang pasensya mo sa kanya. Kaya mo naman yun, 'di ba? May lambing na saad naman ng lalaki. Nagdadalawang isip man ay dahan-dahan na nga lamang ding tumango si Andrea. Ilang sandali lang, inilapit naman ni Tristan ang mukha niya kay Andrea. Napapikit naman si Andrea nang magdikit ang labi nila ni Tristan. Nagsimula namang gumalaw ang labi ni Tristan at namalaya na lamang din ni Andrea na gumaganti nga siya. Sa gabing yun ay nagsalo nga sila ng halik, yakap at haplos. Nagkaisang mga katawan nila na walang pag-aalinlangan at puno ng pagmamahal sa isa't isa. Kinabukasan, maagang gumising si Andrea para ipaghanda ng breakfast at baon si Tristan. Wala silang kasambahay dahil kaya naman ni Andrea na magluto ng pagkain na makakain nga nilang lahat. Maaga din namang umalis si Tristan dahil may maagang meeting ito sa kumpanya. Susunod naman si Andrea mamaya dahil hindi naman required na maaga siyang tutungo sa kumpanya. Kahit na personal assistant siya ni Tristan, ay may sekretary pa rin naman ito. Ang bango naman ng niluluto mo, kasing bango mo. Muntik namang mapasigaw si Andrea nang bumulong si Dante mula sa likuran. Hindi po ako nagluluto tito, naguhugas po ako ng pinggan. Nasa mesa na po yung pagkain, kumain na po kayo. May pag-aalinlangang sabi nga niya. Talaga ba? Pero ibang pagkain kasi sana ang gusto ko eh. Bulong nga ulit nito at mas malapit pa nga sa tenga ni Andrea. Mabilis namang binitawan ni Andrea ang hinuhugasan niya at agad lumayo kay Dante. Pinahid niya ang kamay sa pajama na suot niya. Mamaya na lang pala ako maghuhugas, may pupuntahan pala ako. Dali-daling sabi ni Andrea, taalis na nga sana nang bigla nga siyang hawakan ni Dante sa braso. Teka lang, nagmamadali ka yata. May nagawa ba ako? Wala naman ah. Saka narinig ko kayo kagabi ni Tristan. Mukhang ang saya-saya niyo ah. May ngising sabi pa nga ni Dante. Mabilis namang hinila ni Andrea ang braso niya mula sa pagkakahawak ni Dante. Tumaas ang balahibo niya sa katawan at nakaramdam din siya ng takot. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Baka ibang ingay ang narinig niyo. Hindi eh. Alam ko talaga yung ingay na narinig ko kagabi. Hindi naman nagsalita pa si Andrea at tumalikod na. Mabilis siyang naglakad palabas ng kusina pero naabutan siya ni Dante at hinila naman ito ang buhok niya dahilan para mapadaing siya. Alam mo, wag ka nang magmalinis pa. Mas magaling naman ako kay Tristan eh. Kaya dito ka na lang sa akin. May ngising sabi ni Dante. Inilapit naman ito ang mukha sa leeg ni Andrea pero umiwas si Andrea at pilit lumayo kahit na may hawak nga ito at hawak nga nito ang buhok niya. Aray, bitawan niyo po ako, nasasaktan ako. Maawa kayo, wala naman po akong ginagawang masama eh. Naluluhan na nga nasambit ni Andrea. Wala ka naman talagang masamang ginawa. Pasasayahin lang naman natin ang mga sarili natin. Hinawakan naman ng mabilis ni Dante ang bandang puweta ni Andrea. Nagpumigla si Andrea hanggang sa nakagat niya rin ang braso ni Dante na siyang nakahawak nga sa buhok niya. Napabitaw naman ito. Tatakbo na nga sana si Andrea pero nahuli na naman siya ni Dante
at mabilis na tinulak sa sahig. Pumaibabaw pa si Dante sa kanya. "Tulong! Tulungan niyo ako, parang ahon niyo na!" Umiiyak nga na sigaw ni Andrea. "Walang makakarinig sa'yo at kung meron man, tapos na tayo sa munting laro natin." Natatawang sabi ni Dante at pilit hinubad nga ang suot na pang-ibaba ni Andrea. Nagwagi naman ito pero may suot na cycling shorts si Andrea kaya ito ang tumambad sa kanya. "Tigilan mo na to! Manyak ka!" Sigaw ni Andrea at buong tapang na sinipa nga si Dante sa pagkalalaki nito. Napadaing naman si Dante sa sakit. Kinuha naman ni Andrea ang pagkakataon na yun na tumayo at tumakas. Mabilis siyang lumabas ng bahay at wala na siyang ideya kung saan siya pupunta. Ang naiisip lang niya ay gusto niyang lumayo at tumakas kay Dante na nagtangka nga sa kanya. "Ano bang nangyari, Andrea? Bakit bigla ka na lang sumulpot dito sa kumpanya ganyan ng suot? Sabihin mo na paano ka ba?" Sunod-sunod na tanong pa nga ni Tristan na puno ng pag-aalala ang muka. Kasalukuyan silang nasa opisina, nasa sofa naman si Andrea na mukhang tulala pa rin at medyo nanginginig. Pinasuot na nga rin niya ito ng pangibaba matapos siyang humingi ng damit sa mga empleyado. "Andrea, please, magsabi ka para matulungan kita." Dagdag nga ni Tristan nang tabihan nga si Andrea sa pagkakaupo sa sofa. "Muntik na akong gahasain ng tito mo." Halos pabulong na sabi nga ni Andrea pero madiin. Sa katinignan si Tristan, unti-unti namang tumulo ang luha niya sa mga mata. "Muntik na niya akong gahasain, Tristan. Natatakot ako sa kanya. Tama nga ang hinala ko noong una pa. Pinagnanasaan niya ako." Dagdag nga ni Andrea. Gulat naman ang rumihistro nga sa mukha ni Tristan dahil sa sinabi ni Andrea. "Anong ibig mong sabihin?" Kinakabahang tanong niya. Agad naman siyang hinawakan ni Andrea sa kamay habang umiiyak. "I'm sorry, Tristan. Ginagawa ko talaga ang lahat para magtiis at isa walang bahala na lang. Lahat pero totoong sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Naniniwala ka naman sa akin, di ba? Nung una, simpleng hipo lang pero kanina, nahubaran na niya talaga ako ng pajama. Munti ka na. Buti na lang natakasan ko siya kaya hindi natuloy." "Pero, hindi yan magagawa ni Tito. Baka ibang taong may gawa, Andrea. Kahit sino pa yan. Sabihin mo lang, huwag mo namang idamay ang tito ko. Noon kilala ko na siya." Magsasalita pa nga sana si Andrea nang bigla namang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok naman sa loob si Dante. "Nandito ba ang fiancé mo?" Ang lakas ng loob niya na takasan ako. Pinagalitan ko lang naman siya pero iniwan niya ang hinuhugasan niya at sinipa pa ako sa pagkalalaki ko. Singhal ni Dante. Nagpalipat-lipat naman ang tingin sa Tristan, kina Dante at Andrea. Nalilito siya at hindi alam kung sino ang paniniwalaan sa dalawa. "Sinipa kita dahil pinagtangkaan mo akong gahasain." Depensa naman ni Andrea. "Ano? Gahasain? Nababaliw ka na ba? At bakit ko naman yun gagawin sa sariling fiancé ng inaanak ko?" Tinignan naman ni Andrea si Tristan at mahigpit itong hinawakan sa kamay. "Maniwala ka sa akin, Tristan. Hindi ako nagsisinungaling. Paniwalaan mo ko." Sad nga nito. "Ako ang paniwalaan mo, Tristan. Ako ang pamilya mo dito. Sa tingin mo ba ay makakagawa ako ng ganung bagay? Sinisiraan lang ako ng babae nga dahil gusto kanyang masolo. Ang kayamanan mo." Galit na sambit nga ni Dante. Pinahira naman ni Andrea ang mga luha niya sa mata. "Kilala mo ko, Tristan. Kung talagang mahal mo ko, paniniwalaan mo ko." "Hindi pwede. Huwag kang magpadala sa sinasabi ng babaeng yan. Sige, Tristan, mamili ka sa aming dalawa. Ako na siyang natitirang pamilya mo na nag-aruga at nagmahal sa'yo at niligtas ka pa sa minsang kapahamakan mula nung mawalan ka ng magulang o yung babaeng yan. Nakararating lang sa buhay mo at sinisiraan pa ako." "Andrea, pwede bang pag-usapan na lang natin to ng mahinahon?" Pakiusap nga ni Tristan na nalilito pa rin. Hindi naman makapaniwala si Andrea sa sinabi ni Tristan. Masyado yata siyang umasa
sa pagmamahal ni Tristan sa kanya. Akala niya ay sapat na nga ang pagmamahal nila sa isa't isa para pagkatiwalaan ang isa't isa. Tumayo na nga lamang si Andrea at lumayo kay Tristan. Hindi mo na kailangan pumili pa, Tristan. Sa mga sinasabi mo ngayon, nagda-doubt ka sa sinasabi ko sa'yo. Alam ko kung sinong pinipili mo. Sige na, naiintindihan ko. Mabait akong tao at mapagpatawad din pero hindi ko kaya na hayaan ang sarili ko na maabuso at mapunta sa sitwasyon na alam kong ayoko at mali. Maghiwalay na lang tayo para hindi ka na mahirapan pa. Ang huling mga salitang sinabi niya ay nagpaguho sa mundo niya pero ayaw na nga niya itong bawiin pa dahil nasabi na niya. Pangangatawanan niya ang desisyon na pinipili niya. Hindi niya rin naman kailangan ng taong sasabihan siya na mahal siya pero magdadoubt nga sa sinasabi nito. Andrea, please, huwag naman sanang umabot sa ganito. Huwag ka munang magdesisyon dahil baka nadadala ka lang sa emosyon mo. Nagsusumamong sabi nga ni Tristan. Hindi, Tristan, maghiwalay na tayo. Huwag mo na sana akong pigilan pa. Huwag mo na ring tangkain na hanapin pa ako at sundan. Ayaw mong pagbintangan ko ang tito mo, diba? Ayoko rin na makulong sa sitwasyon na ayoko at hindi ako komportable kaya pasensya na. Pigil hiningang sabi ni Andrea. Mabilis naman siyang naglakad palabas ng opisina ni Tristan at tuloy-tuloy lang ang lakad niya palabas ng building at papalayo sa kumpanya ni Tristan. Sobrang sikip ng puso niya at tuloy-tuloy lang ang pagdaloy ng mga luha niya sa mata. Sobrang nasasaktan siya sa mga sinabi niya kay Tristan at sa desisyon niya na makipaghiwalay rito pero mas nasaktan naman si Andrea dahil hindi siya pinigilan ni Tristan na makaalis. Umuwi siya sa bahay ni Tristan at nag-impake ng gamit. Nakaalis din naman siya na walang pumipigil. Nagdesisyon siya na umuwi na nga lamang muna sa kanila sa probinsya. Mama, Papa? Sambit nga ni Andrea nang makita nga ang mga magulang sa kanilang munting bahay. Pinaba niya ang bag na may lamang mga gamit niya at mabilis na tumakbo sa mga magulang para yakapin ang mga to. Hindi naman napigilan nga ni Andrea ang sarili at napaiyak na lang. Anong problema, anak? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa inyo ni Tristan? Nag-aalalang tanong nga ni Lisa na siyang mama nga ni Andrea. Wala na po kami ni Tristan, ma. Nagkahiwalay na kami. Sagot naman ni Andrea kung mawala sa yakap ng mga magulang. Pinipigilang maluha. Hindi pa nakikilala ng mga magulang niya sa personal si Tristan pero ikinuwento nga niya ito sa kanyang mga magulang. Ganun ba? Hayaan mo na anak, marami namang lalaki pa dyan. Mas gwapo, mayaman pa. Sabi naman ni Miguel na siyang papa naman ni Andrea. Pumasok naman muna sila sa loob ng munti nilang bahay, sakay pinagpatuloy ang pag-uusap nila. Sinabi naman ni Andrea lahat-lahat ng nangyari sa mga magulang niya at nagalit naman ang mga to. Wala pala siyang kwenta at hinayaan ka lang at hindi kinampihan. Mabuti na lang at hiniwalayan mo. Hindi pa naman guguhang mundo kung hindi kayo nagkatuluyan. Kalit na sabi nga ni Miguel. Miguel, tama na. Hindi rin naman natin alam ang side ni Tristan. Huwag nating husgahan yung tao. Ikalmo mo muna ang sarili mo. Mahinahong sabi naman ni Lisa. Ma, pa, buntis po ko. Biglang sabi ni Andrea at muli na namang napaiyak. Gulat naman siyang tinignan ng magulang niya. Ano? Sus Mariosep, alam ba ni Tristan na nagdadalang tao ka? Gulat na tanong nga ni Lisa. Umiling-iling naman si Andrea. Hindi ko na po nagawang sabihin dahil masyado na po ako naguguluhan at nasasaktan sa mga nangyayari Mas gusto ko na lang po na lumayo para hindi na ako mahirapan. Pero mukhang mas mahihirapan po ako ngayon. Ani nga nito. Huwag kang mag-alala. Kaya ka naming tulungan sa bagay na yan. Mas mabuti na dito ka na lang sa poder namin kaysa manatili sa poder ng lalaking yun. Palalakihin natin yang magiging apo namin. Huwag mo nang balikan ng lalaking yun. May diing sabat naman ni Miguel. Hindi naman nagsalita si Andrea. Wala nga siyang balak. Naitago nga kay Tristan ng totoo.
Mahal niya ito pero ayaw nga niya munang sabihin ng totoo. Siguro ay palilipasin muna niya ang lahat. Sa mga magulang niya muna siya magtitiwala. Mabilis na lumipas ang buwan. Nanganak naman si Andrea at hindi nila inaakala na triplets ang naging anak nila. Nahirapan si Andrea sa pagbubuntis pero tiniis niya pa rin lahat ng pagdurusa at sakit para maalagaan at mailuwal lang ang malulusogang ng mga anak. Masayang-masaya naman ang mga magulang niya dahil walang complications sa panganganak niya at healthy din ang 3 triplets na lalaking sanggol. Lumipas pa ang ilang taon, lumaki namang gwapo, matatalino at nakakagiliw ang 3 bata. Welcome back, Mami! Masayang sabi ni Luke na siyang panganay sa triplets. Kakapasok lang ni Andrea sa bahay nila. Galing siya sa bayan kung saan siya nagtatrabaho bilang manager sa isang bangko. Mami, nakipaglaro kami kanina kay Lolo Miguel ng saronggola sa labas. Sabi naman ni Lucas na siyang gitna nga sa 3. Oo nga po, Mami, ang saya po naming lahat. Dagdag pa nga ni Luis na siya namang bunso. Kahit na magkamukha ang mga to, alam pa rin ni Andrea kung anong pagkakaiba sa mga anak niya. Nakikilala niya pa rin sa isang mga to pero ang mga magulang niya ay madalas nalilito sa triplets. Talaga ba? Mabuti naman kung ganun. Ipagpatuloy niyo lang yan. At kung wala naman kayong magawa, manatili lang kayo dito sa bahay. Huwag niyong papasakitin ang ulo ng lola at lolo niyo. May ngiti namang sabi ni Andrea. Sabay naman na tumango ang triplets. Nagbihis naman muna si Andrea bago tinulungan ng mama niya na naghahanda nga ng hapunan. Sabay-sabay na rin silang naghapunan matapos maluto. Inayusan naman niya ang triplets para makatulog na. Kinabukasan ay maaga na namang umalis si Andrea. Umalis din si Miguel para magsaka. Sa sakahan nila kaya si Lisa na nga lamang ang naiwan sa mga bata. Lola, pwede po pa kaming maglaro sa labas, sa kapitbahay lang po kami. Oo nga po, Lola, kilala niyo naman po ang mga kalaro namin dun. Hindi po kami lalayo. O siya, sige, bumalik kayo kapag hapon na. Kahit na sa kapitbahay lang ay huwag kayong magpapagabi. Sabi naman ni Lisa na nagwawalis nga sa loob ng bahay. Sige po, Lola, babantayan ko po ang mga kapatid ko. Sabi naman ni Luke at sabay-sabay na nga silang 3 na lumabas ng bahay. Pagdating nila, sa kabilang bahay ay wala naman silang nadatnan ng mga kalaro. Dahil namasyal naman daw ang mga to sa kabilang bayan kasama ang pamilya nito. At naiwan lang ang tiyahin ng mga to na nagbabantay naman sa bahay. Paano yan? Wala pala sila, Carlo. Uwi na lang ba tayo? Doon na lang tayo maglaro. Medyo malayo na yun, Luis, Saka baka kung anong meron dyan sa abandonadong gusali na yan. Sagutan nga ng triplets. Hindi naman nakinig si Luis at tali-daling tumakbo papunta sa abandonadong gusali. Hindi naman nagdalawang isip si Luke at Lucas. Mabilis na lang sinundan ang kapatid nila dahil baka kung paano ito. Teka lang, Luis. Baka madapa ka. Umuwi na tayo at sa bahay na lang tayo maglaro. Baka mapagalitan tayo. Saglit lang tayo, kuya, kahit na sumilip lang tayo saglit. Sagutan nga nila Luke at Luis. Matapos ang ilang sandali, na pagtakbo ay huminto naman si Luis nang marating ang abandonadong gusali. Bigla siyang nagtago, kaya sumunod naman ang 2 niyang kapatid sa kanya. Anong meron? Bulong na tanong ni Luke. Mukhang may tao yata, kuya. Saan? Yang may sasakyan ba? Akala ko ba wala nang kahit na sinong tao dito? Sabi nila may multo dito eh. Uwi na tayo, nakakatakot. Tinakpa naman ni Lucas ang bibig ng kanyang kapatid habang si Luis na natiling tahimik. Oh, nasaan ang hinuli mo? Hindi mo naman siguro binugbog ng gusto ah. Kaya nga natin siya kinidnap dahil kailangan natin siya na buhay. Sabi nga ng isang lalaki na nakatayo sa harap ng isang kotse. Nasa loob lang siya, boss. At mukhang magkakamalay na rin maya-maya. Bibili lang muna ako ng makakain at mainom natin. Sabi naman ng isang lalaki na kausap nito. Sasama na lang ako, wala na rin naman sigurong pupunta dito. May isang bantay naman sa loob, hindi ba?
Matapos ang maikling pag-uusap ng dalawang lalaki, umalis na nga rin ang mga to sakay ng kotse. Tara na, umuwi na tayo bago pa tayo mahuli ng mga kidnappers. Nagmamadaling sabi ni Luke. Pero kuya, paano yung sinasabi ng lalaki na kinidnap nila? Hindi mo natin tutulungan? Eh baka mapahamak lang tayo, Luis. Pero sabi ni Mama dapat tumutulong tayo sa nangangailangan. Lalo na kung kaya naman natin silang tulungan. Yun nga baka hindi natin kaya. Umuwi na lang muna tayo saka natin sabihin kay Mommy at baka kaya niyang gawa ng paraan to. Mga bata pa tayo Hindi naman nagsalita pa si Luis. Aalis na nga sana sila. Nang mapagtanto naman nila na nawala sa tabi nila si Lucas. Hinanap nila ito at agad na nakitang papasok nga ito sa abandonadong gusali. Bago pa nakapagsalita at nakapag-react si Luke, ay nakita na nga lamang niya na dahan-dahang sumunod si Luis kay Lucas. Nagdadalawang isip man ay sinundan niya na lang din ang mga to. Kahit anong pangungumbinsin niya, hindi niya naman napigilan ang curiosity ng dalawang kapatid. Dahan-dahan silang naglakad at nag-ikot nga sa abandonadong gusali hanggang sa marating nila ang ikalawang palapag. Nakita naman nila ang isang lalaki na nakaupo sa isang silya na gawa sa bakal. Natatakpan ng telang bibig at mata nito. May taong natutulog sa mga bintana, baka siya yung sinasabi na pantay na kidnapper. Bulong nga ni Luis. Dahan-dahan namang naglakad si Luke sa may isang sulok at kinuha ang isang medyo may kahabaang bakal. Pakawalan niyo siya sa pagkakagapos at ako na ang magbabantay sa kidnapper. Papakawalan ba talaga natin siya? Paano kung bad guy pala siya kaya siya kinidnap? Hindi ba kayo nakinig kanina? Sabi ng mga kidnappers, inutusan lang sila. At sabi pa nga nila malas daw yung kinidnap nila dahil mabait naman pero maraming may ayaw sa kanya. Bulong naman ni Luis. Napakamot naman si Lucas sa batok niya. Kalaunan nagdesisyon nga rin naman sila. Napakawala ng lalaking nasa may silya. Tinanggal nila ang gapos nito sa kamay at paa. Nagkamali naman ng lalaki at nagulat nga nang bumungad sa kanya ang tatlong batang magkamuka. Shh, wag po kayong maingay, Manong. Nililigtas ka po namin at may nagbabantay na kidnapper sa may bintana. Wag po tayong gumawa ng ingay Bulong nga ni Luis habang nakalagay ang hintuturo niyang daliri sa bibig ng lalaki. Agad din naman niyang nakuha ang ibig sabihin ng kambal. Tumayo naman siya pero medyo nahirapan siya dahil sa mga bugbog na natamo niya. May pasari ng labi niya at pisngi pero pinilit na nga lamang din niyang makalakad. Sa tulong naman ng triplets, sa pag-alalay nga sa kanya, ay nakahakbang din siya. Ano po palang pangalan niyo? Tristan. Tristan Gonzales ang pangalan ko. Sagot ng lalaki. Hindi na rin nagtanong pa ang triplets. Tuloy-tuloy lang ang lakad nila hanggang sa nakalabas din sila ng tuluyan sa abandonadong gusali. May nakasalubong naman silang kakilala nila at agad na nagpumilit si Tristan na tumungo muna sila sa presinto. Ayaw naman ng triplets na sumama sana pero napilitan din ng mga ito. Ang naghatid sa kanila sa presinto, nakakilala lang nila ang siya namang nagsabi kay Andrea kung nasa ng triplets. Kung pwede po sana ayoko na sanang madamay pa ang mga bata dito. Niligtas na nila ang buhay ko kaya ayoko na silang madamay pa sa kahit na ano. Sabi ni Tristan sa Chief of Police ng presintong pinuntahan nila. Naiintindihan ko Mr. Gonzales, don't worry. Dahil sa mabilis niyong pagpunta dito at sa mabilis na kilos ang mga tauhan ko, nahuli na ang kidnapper na nagbabantay sa inyo sa abandonadong gusali. Paaaminin na lang namin siya patungkol sa mga kasama niya at sa nag-utos sa kanila na kidnapin ka. Babalitaan ka agad namin kapag may update na. Nagpasalamat naman ang husto si Tristan. Nasa labas ng balkonahe naman ng presinto ang triplets dahil hinihintay ng mga to ang pagdating ng susundo sa kanila. Sa kabilang banda halos lipa rin naman ni Andrea ang presinto ng pulisya nang malaman niya na naroon ang mga anak niya. Hindi niya malaman kung anong detalye ang nangyari dahil hindi rin naman masabi ng kapitbahay nila.
Ang alam lang niya ay may tinulungan ng mga bata na estranghero. Lucas Luis? Tawag nga ni Andrea sa pangalan ng mga anak nang marating na nga rin sa wakas ang presinto. Nag-aalala ito. Mommy! Sabay-sabay naman nasambit ng triplets at dali-daling lumapit sa kanya para yakapin siya. Sinalubong naman ng Andrea ang yakap ng mga to. Kumawala rin siya at agad na sinuri ang buong katawan ng triplets kung may sugat ba, pasa o kahit na ano. Ayos lang po kami, Mommy. Sorry po kung nag-alala po kayo sa amin. Sorry, Mommy. Tinulungan po kasi namin ang isang lalaki na nakidnap po eh. Ayos na po siya at hindi rin naman po kami nahuli ng kidnapper kaya sorry po. Ako po ang sisihin at parusahan ninyo. Hindi ko po napigilan ng mga kapatid ko kahit ako po ang panganay sa aming lahat. Sorry po, Mommy. Sunod-sunod na saad ng triplets. Napabuntong hininga naman si Andrea. Maling-mali ang ginawa niyo mga anak. Tinuruan ko kayo na maging matulungin pero kapag delikado na, lumapit naman muna kayo sa akin bago kayo kumilos. Alam niyo naman na madali akong mag-alala, diba? Huwag niyo nang uulitin to, please lang. Kalmadong sabi naman ni Andrea. Sabay din namang tumango ang mga bata. Andrea, mabuti at nandito ka na. Maayos ng kalagayan ng mga anak mo at labas na rin sila sa nangyari kaya huwag ka nang mag-alala pa. Sabi nga ng police chief nang makalabas ito sa balkonahe. Kilala nito si Andrea dahil kilala naman talaga si Andrea sa probinsya nila sa kabaitan nito at pagiging matulungin. Mas nakilala pa nga nila ito dahil din sa mga bata na nakuhang magandang ugali ni Andrea. Maraming salamat po, Chief ah. Pagpapasalamat naman ni Andrea. Nang biglang, Andrea? Naputingin si Andrea sa tumawag sa pangalan niya. Nagulat naman siya nang makita ang taong ayaw na nga sana niyang makita pa kahit kailan. Pero masyado yatang mapaglaro ang tadhana at muli na naman silang nagtagpo. Kinakabahan siya at nakaramdam din ng takot pero pinili niya pa rin. Natataga ng puso niya. Tristan? Bulong ni Andrea. Nakita niya naman na napatingin si Tristan sa triplets. Mga anak mo sila? Nakapag-asawa ka na? Hindi naman sumagot si Andrea. Mommy, kilala mo po ba siya? Siya yung tinulungan po namin na nakidnap. Sabi naman ni Luke. Mga anak, halina kayo. Nag-aalala na kasi ang lolo't lola niyo eh. Seryoso at kinakabahang sabi ng alamang ni Andrea, saka pinauna ng maglakad ang mga bata. Teka sandali Andrea, pwede ba tayong mag-usap? Pagpigil ni Tristan sa kanila at umarang pa sa harap ni Andrea. Busy akong tao at hindi tayo close, kaya wag mo na akong subukang lapitan pa. Kalimutan na lang din natin na nangyari ito ngayon. Sabi naman ni Andrea at nilagpasan na si Tristan. Naglakad na rin siya kasamang triplets pa uwi. Hindi rin naman ang ulit ang mga to na magtanong hanggang sa makauwi na sila. Sinabi rin ni Andrea lahat sa mga magulang niyang nangyari, kasama na roon ang muli nga nilang pagkikita ni Tristan. Ano na ngayon ang plano mong gawin? Paano kung nalaman niya ang totoo tungkol sa mga bata? Nag-aalalang tanong ni Lisa. Tulog na ang triplets sa kwarto ng mga to at kasalukuyan namang nasa kusina si Andrea, kasamang mga magulang niya. Kaya ng plano ko noon. Wala akong balak na itago kay Tristan o sa mga batang totoo. Titignan ko na lang kung nasaan papunta ang lahat ng to. Ang mahalaga, hindi malagay sa panganib ang mga bata. Sabi naman ni Andrea. Tama, kung kaya niyang maging responsableng ama, hayaan natin pero hindi pa rin natin naalisin ang mga mata natin sa kanya. Saka sa ngayon, kung malaman man niya ang totoo, hindi niya pa rin basta-basta makakasama ang mga bata. Dahil may kumikidnap sa kanya, paano kung madamay ang mga apo ko? Kunot noon naman na sabi ni Miguel. Naintindihan naman ni Andrea ang pinupunto ng mga magulang niya. Hayaan niyo na lang po muna ako. Ako na pong bahala sa mga nangyayari patungkol sa akin at sa mga bata. Kaya ko na pong harapin to. Manatili lang po kayo bilang magulang ko at gabay ng mga anak ko. Salamat po sa pag-intindi ninyo sa akin mula simula po hanggang sa huli. May ngiting sabi naman ni Andrea.
Ngumiti din naman sa kanyang mga magulang niya. Nagpatuloy pa ang pag-uusap nila hanggang sa nagpasya na rin sila na matulog na dahil lumalalim na ang gabi. Kinaumagahan maagang nagising si Andrea para tulungan ng mama niya na maghanda ng almusal. Araw ng Sabado at wala siyang pasok. Bukas din ay wala kaya marami pa rin siyang oras na makasamang mga anak niya kahit na nagtatrabaho siya. Matapos kumain ng agahan ay tinawag naman si Andrea ng kapitbahay nila at sinabi nito na may naghahanap daw sa kanya sa labas ng bahay nila. Andrea, tawag ni Tristan sa pangalan niya. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong ni Andrea. May dala akong mga regalo para sa mga anak mo. Bilang pasasalamat sa ginawa nila. Tanggapin mo sana. Wala naman akong masamang intensyon. Napailing si Andrea. Hindi na nila kailangan yan, umalis ka na. Ayoko naman na pahabain pa ang pag-uusap nating to. Tumalikod naman si Andrea para sana bumalik sa loob ng bahay nila nang magsalita na naman si Tristan na siyang nagpahinto sa kanya. Anak ko ba ang mga anak mo? Agad na palingon si Andrea kay Tristan. Ano bang problema mo? Talaga bang trip mo na manggulo sa buhay ko, ha? Tahimik na ang buhay ko, Tristan. Tantanan mo na ako, mag-move on na tayo pareho. Ani ni Andrea. Naiintindihan ko naman ang sinasabi mo, pero hindi ko kasi maiwasang mapaisip. Kilala mo ako, Andrea. Madali ako makakuha ng impormasyon at nalaman ko na wala ka naman talagang asawa o kaya naging nobyo dito. Hindi naman agad nakapagsalita si Andrea. Nilapitan niya naman si Tristan at tinignan ito sa mga mata. Totoo man o hindi, may magagawa ka ba doon, Tristan? May magbabago ba kung aaminin ko man na anak mo ang triplets? Tanong niya. Siyempre meron. Pananagutan ko sila. All these years, hindi mo man lang sinabi sa akin naging tanga ako at sinunod ang sinabi mo na huwag kang sundan dahil tinapos mo ng relasyon natin. Akala ko yun ang makakapagpasaya sa'yo. Kaya hindi kita sinundan pero anong nangyari, Andrea? Tumawa naman ang sarcastic si Andrea. Naririnig mo bang sinasabi mo, Tristan? Bakit parang sinisisi mo ko? Kasalanan ko ba talaga? Sa tingin mo ba talaga ibibigay ko sa iyo ang karapatan mo na maging ama ng mga anak ko? Ani pa nito. Umiba naman ang ekspresyon sa mukha si Tristan ng kaninang seryoso at may pagtataka, napalitan ng pagkagulo at lungkot. Huwag mo namang idamay ang mga bata sa galit mo sa akin. Halos pabulong na sabi niya pero mariin. Nakaramdam naman ng pagka-guilty si Andrea dahil sa mga nagsabi niya. Matagal na nga niyang pinagandaan ang pagkikita nilang muli ni Tristan at akala niya ay makokontrol niya ang sarili pero iba pa rin talaga kapag nasa sitwasyon ka na. May galit nga siya kay Tristan noon pero tinanggap niya naman ito at nagpasalamat pa nga siya dahil nabayayaan siya ng mga anak na napalaki niya naman ng maayos katulong ang mga magulang niya. Nagulat naman si Andrea nang biglang lumuhod si Tristan sa harapan niya at hinawakan ng mga paa niya. I'm sorry. Patawad kung hindi kita pinaniwalaan noon. Gawin mo lahat sa akin kahit nabugbugin mo pa ako. Tatanggapin ko lang dahil alam kong mali ako. Nakakulong na si Tito Dante dahil may na-rape siyang minor last year. Nagsisisi ako na hindi kita pinaniwalaan kaagad, Andrea. Sinubukan kong hanapin ka ulit pero nagdadalawang isip ako na baka ipagtabuyan mo lang ako. Ngayon na may mga anak pala tayo. Kahit ipagtabuyan mo ako, gagawin kong lahat para pampatawad mo ko at tanggapin ulit. Kahit huli na ang lahat, papatunayan ko pa rin na mahal pa rin kita at paniniwalaan na mula ngayon hanggang sa huli. Buong puso na sabi niya. Hindi naman kumibo si Andrea at nakita ang pag-iyak ni Tristan. Ilang taon nang lumipas pero last year lang nabigyan ng katarungan ng mga sinabi ko tungkol sa tito mo. Masaya ako sa bagay na yon. Pero hindi ko alam kung makakaya ko bang kalimutan ang lahat at magsimula ulit, Tristan. Hindi ko ipagdadamot sa iyo ang mga anak natin. Pero sana ayusin mo muna ang tungkol sa nangyari sa iyo kahapon. Nakidnap ka. Nahuli na ba ang mastermind? Paano kung masali kami ng pamilya ko sa gulo mo?
Huwag ka magalala. Hindi ko naman hahayaan na mangyari yun. Kaya ko na kayong protektahan. Alam kong mahirap paniwalaan at mahirap magtiwala ulit sa akin pero totoo. At sigurado ako sa mga sinasabi ko, Andrea. Napabuntong hininga naman si Andrea. Saka tinulungang makatayo si Tristan. Mabilis namang pinahiran ni Tristan ang luha niya sa mukha bago tinignan si Andrea. Hindi ko akalain na nagmana sa iyo ang triplets. Sa pagkamaiyakin kapag nagkasala sa akin. Tanging sabi nga ni Andrea. Talaga ba? Nahirapan ka bang ilabas sila? Kailan sila natutong maglakad? Anong unang salitang binanggit nila? Sunod-sunod na tanong nga ni Tristan at munti ka na namang mapaiyak dahil sa pagiging emosyonal. Nakaramdam naman ng paggaan sa puso niya si Andrea. Kilala niya si Tristan at alam niyang kahit na may ilang, hindi pa sila pagkakaintindihan. Sigurado siya na magiging mabuti itong ama sa mga anak nila. Sa kabila ng pinagdaanan ni Andrea ay maswerte pa rin siya dahil mas nakita niya ang pagsilang ng mga anak niya hanggang sa kasalukuyan. Sobrang saya niya sa bagay na iyon at hindi niya iyon na ibahagi kay Tristan. Sa bagay na iyon siya nakokonsensya. Nag-usap muna sila at nagplano ng mga sasabihin sa mga bata. Kalaunan ay pinakilala din ni Andrea si Tristan sa mga ito bilang daddy nila. Tuwang-tuwa naman ang mag-ama na makilala ang isa't isa. Kinausap din ni Andrea ang mga magulang niya at pinaintindi sa mga ito ang nangyayari. Marami ang maibibigay ko sa mga bata kapag sumama sila sa akin sa syudad. Isasama ko rin naman po si Andrea. Gusto ko rin po sanang sumama kayo para may maging magaan naman ang pakiramdam ni Andrea sa bahay. Huwag po kayong mahiya doon. Saad pa nga ni Tristan. Maraming opportunities sa syudad at makakapagtrabaho rin ako doon. Sumama na lang po kayo sa amin, mama at papa. Tutulungan niyo po ako. Sabi naman ni Andrea. Nasa sala sila ng bahay habang ang triplets naman ay nasa kwarto nila at nagbubukas ang mga laruan na nadala nga ni Tristan. Nagkapatawaran na ba kayo? Tanong ni Miguel. Hindi pa po pero gagawin ko ang lahat para mapatunayan na nagbago na ako. Paghihirapan ko po ulit ang tiwala ni Andrea sa akin. Sana po ay hayaan niyo po ako na mapatunayan din sa kilos at gawa ang lahat ng mga sinabi at pangako ko sa inyo. Taas noong sabi naman ni Tristan. Kung yan ang napili niyong desisyon, susuporta kami at sasamahan talaga namin ang anak namin kahit hindi mo man sabihin. Sabi naman ni Lisa. Tumango naman si Tristan at magalang na nagpasalamat sa mga magulang ni Andrea. Pinagplanuhan din nila ang ilang bagay na gagawin kapag nagsama na nga sina Tristan at Andrea. Hinayaan naman nilang manatili si Tristan sa kanila at sa sofa ito natulog. Nakikita din nila na masaya naman at nagkakasundo ang mag-aama. Ibang-iba ang saya ng triplets habang kalaro ang matagal na nga nilang inaasam na makasama ang daddy nila. Wow! Ang ganda naman ng bahay mo, Daddy! Oo nga po, ang lawak po. May hagdan pa papunta po sa itaas. Mayaman ka nga talaga, Daddy. Sana dito na lang po tayo lahat palagi at magkakasama. Masaya akong nagustuhan niyo dito. Huwag kayong magalala. Dito na talaga tayo magkakasama. Nang matagal, sabi naman ni Tristan. Natuwa naman agad ang triplets sa sinabi niya. Tinuro na rin ni Tristan ang mga magiging kwarto nila habang ang mga magulang naman ni Andrea ay sa guest room naman mamamalagi. Si Andrea na rin ang nagturo sa mga ito sa guest room dahil wala namang nagbago sa bahay ni Tristan. Alam pa rin niya ang pasikot-sikot sa loob dahil 1 taon din silang nagsama noon. Naalala pa rin ni Andrea ang nangyari noong muntik na siyang maghahasa ng tito ni Tristan. Masasabi niyang nakakatrauma talaga ang bagay na yon. Pero kung magkukulong siya habang buhay sa nangyaring iyon, ay walang patutunguhan ng sakripisyo at pagpapatuloy niya sa buhay. Mabilis na lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang pagsasama ni na Tristan at Andrea. Tristan, nasan ka? Kausapin mo ko. Sigaw ng kung sino habang papasok nga sa opisina ni Tristan.
Babae ito at mukhang mayaman, maganda rin. Wala dito si Tristan. May meeting pa siya at mamaya pa yun matatapos. Sabi naman ni Andrea na inaayos ang nga papeles ni Tristan sa mesa nito. Gusto niyang magtrabaho, kaya naman binalik siya ni Tristan bilang personal assistant nito. Hindi na rin umangal si Andrea doon dahil ang importante naman ay may ginagawa siya at nakakatulong kahit papaano kay Tristan sa kumpanya nito. Kahit na nagpresenta si Tristan, nabubuhayin sila, ay gusto pa rin niyang kumilos dahil ayaw niya na maging pabigat, lalo na't kaya rin naman niyang magtrabaho. Naiwan naman ang mga anak nila sa pangangalaga ng mga magulang ni Tristan na nasa bahay lang. Anong wala? Iharap mo siya sa akin ngayon. Teka, ikaw ba si Andrea? Ang ex-fiancé ni Tristan na sinabi niyang babalikan niya? Nagkabalikan na ba kayo? Kumunot naman kaagad ang noo ni Andrea. Ako nga. Pero sino ka ba? Close ba kayo ni Tristan para sabihin niya lahat ng yan sa'yo, ha? Naiinis naman na tanong ni Andrea. I'm Sophia. Tristan and I are more than close. Fiancé niya rin ako pero umatras siya sa kasal sana namin next month. Sinabi niya sa akin kahapon na wala na kaming pag-asa dahil makikipagbalikan na siya sa'yo at may anak din daw kayo. Ah, ikaw pala yung sinasabi ni Tristan na ex-fiancé niya. Nagkasundo lang kayong magpakasal para sa negosyo, hindi ba? Matapang na tanong ni Andrea. No, mahal din ako ni Tristan. Kaya siya pumayag na magpakasal sa akin, makaka-move on na dapat siya sa'yo eh. Pero bakit ka bumalik at nagpakita pa? Galit na sabi ni Sofia. Susugurin na nga sana niya si Andrea at sasabunutan pero mabilis namang nakaiwas si Andrea. Dahilan para muntikan pang ang mapasubsob sa sahig ng opisina. How dare you? Bakit ka umilag? Galit na singhal ni Sofia. Tumawa na nga lamang si Andrea. Bakit naman ako hindi iiwas? E di akong kawawa. Mabait akong tao at ayoko ng gulo. Kaya kung gusto mong kausapin si Tristan, hintayin mo siya. Huwag akong awayin mo. May din pa nga nasabi nito. Sawang-sawa nang maapi si Andrea, mabait naman siya. Sa lahat at minsan lang nakakaengkwentro ng away pero hindi kailanman siya ang nangungunang naghahanap ng gulo. Natuto na nga siyang lumaban para sa sarili at para sa mga anak. Magsasalita pa nga sana si Andrea nang bumukas naman ang pinto ng opisina at pumasok sa loob si Tristan. Sofia, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong nga ni Tristan, mabilis naman siyang lumapit kay Andrea. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong nga ni Tristan at tumangot-tango naman si Andrea bilang sagot. Nandito lang naman ako dahil hindi ako papayag na i-cancel mo ang mga plano natin na pagpapakasal, Tristan. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin dahil pareho tayong mapapahiya. Pagmamaktol naman ni Sofia. Ayos lang sa akin na mapahiya, Sofia. Ipakikilala ko rin naman ang pamilya ko sa mga tao. Saka, kahit i-pull out mo pa ang contract mo sa kumpanya ko, kaya ko pa rin gawa ng paraan para hindi bumagsak ang negosyo ko. May diin namang sabi ni Tristan. No, Tristan. Huwag mo naman gawin to sa akin, please. Mangiyak-ngiyak na sabi nga ni Sofia at lumapit siya kay Tristan at hahawakan sana niya ito sa kamay pero hinila naman ni Tristan si Andrea papalayo kay Sofia. Tigilan mo na ang kahibangan mo, Sofia. Kung ayaw mo na mas mapahiya, tigilan mo na ako dahil pamilyado na akong tao. Makakakita ka rin ng para sa'yo at maibibigay ang pagmamahal na gusto mo. Tuluyan namang napaiyak si Sofia dahil sobrang nasasaktan siya. Kitang-kita niya rin ang pagiging seryoso ni Tristan at alam niyang hindi na nga ito babawiin pa ang sinabi niya. Wala namang nagawa si Sofia kundi ang tumalikod na lang at naglakad na nga palabas ang opisina ni Tristan. Mukhang disente naman siya at hindi masamang tao. Biglang sabi nga ni Andrea, kahit gaano pa siya kabait kadisente, wala pa rin akong nararamdaman para sa kanya. Kahit bumagsak pa ang kumpanya ko at mapahiya sa publiko, hindi ko babawiin ang sinabi ko na kayo ng mga anak natin ang pipiliin ko, ano man ang mangyari. Tama nga ang isang beses na pagdadalawang isip, na pagpili ko sa'yo. Hindi na yun mauulit pa. Seryosang sabi naman ni Tristan at tumangin nga
kay Andrea na nakatingin din sa kanya. Nakaramdam naman si Andrea ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Alam niya sa sarili niya na hindi siya kinakabahan. Iniwas din niya ang tingin kay Tristan. Tapusin mo na ang mga kakailanganin mong pirmahan para maaga tayong makauwi. Nangako ka sa mga bata na ipapasyal mo sila. Tanging sabi nga niya at lumayo nga kay Tristan para ipagpatuloy ang pag-aayos niya ng mga papeles. Bumalik na rin sila sa mga ginagawa nila hanggang sa natapos na nga rin sila ng maaga at nagdesisyon ng umuwi. Wow, ang ganda dito, Mami, Daddy. Oo nga, ang liwanag din tsaka maraming tao. Sumakay tayo dun sa may kabayo. Makukulit na saad nga ng triplets. Tumakbo naman ang mga to papunta sa carousel. Huwag kayong hihiwalay sa lolo't lola nyo. Sigaw naman ni Andrea matapos sundan ni Lisa at Miguel ang tatlong bata. Hindi ba kayo dapat ng mga batang nababanding dito? Tanong naman niya kay Tristan. Ayos lang. Hayaan mo na lang ang mga magulang mo kung gusto nilang alagaan at bantayan ang mga apo nila. Mas masaya din naman ako na ikaw ang kasama at nasa solo ko pa. Talaga? Ang confident mo na ha? Hindi ka ba natatakot na baka ipagtabuyan kita anytime? Hindi ako takot. Buo na ang tiwala ko sa'yo mula nung nagdesisyon ka na sumama sa akin sa syudad. Sagot naman ni Tristan. Hindi naman nagsalita si Andrea. Narating nila ang carousel at nakita na nga na nag-e-enjoy ng husto ang cute na triplets kasama ang lolo't lola nila. Hindi naman naiwasan ni Andrea na mapangiti at matawa dahil nag-e-enjoy nga rin ng mga magulang niya. Hindi ba't ito ang pangarap natin noon? Ang makabuo ng pamilya at sama-samang magiging masaya. Biglang tanong nga ni Tristan. Nanatili naman ang tingin ni Andrea sa mga anak. Oo, tama ka. Maswerte ako dahil nasa akin sila mula nung sanggol pa lang sila kaya masasabi ko na naging buo pa rin ang pagkatao ko sa kabila ng nangyari. Sa kanila ako humugot ng lakas. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan ko ang mga masasakit na napagdaanan ko dahil sa kanila. Ani nga nito. Kung ganoon, pwede bang magsimula ulit tayo, Andrea? Pagsisikapan kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo at magsisipag ako. Puno ng determinasyon na sabi nga ni Tristan. Napatingin naman si Andrea sa kanya at nagabot ng tingin nila sa isa't isa. Hindi naman kaagad nagsalita si Andrea pero umiti rin siya. Kung ikakasaya naman ng mga bata, pagbibigyan kita. Huling pagkakataon na lang to, Tristan. Sana hindi mo sayangin. May ngiting sabi nga niya. Hindi naman alam ni Tristan kung anong magiging reaksyon niya. Walang kalagyan ng saya sa puso niya at agad na niyakap ng mahigpit si Andrea. Salamat, Andrea. Pangako hindi ko sasayangin ang huling pagkakataon na binigay mo. Mas pagbubutihan ko pa at papaligayahin ko kayo ng mga anak natin. Maluhaluhang sabi ni Tristan habang nakayakap pa rin kay Andrea. Ginantihan naman ni Andrea ng yakap si Tristan. Yee! Ang sweet ni na Mommy at Daddy! Panunuksong sabi pa nga ni Lucas, kakalabas lang nila sa carousel ride. Yay! Bati na sila! Happy na tayong lahat! Sa maliit na kotse naman po tayo sumakay. Sad pa nga ng dalawa. Tumawa naman si Andrea at Tristan sa kakulitan ng triplets. Hindi rin naman nakatakas ang ngiti sa mga labi ni Lisa at Miguel. Masaya sila para sa anak nila at palagi silang nasa likuran nito para suportahan to. Sila na matagal na ngang mag-asawa ay alam na alam nila na hindi palaging masaya ang kahihinatnan ng isang relasyon. Lalalim at magiging mas matatag lang ito kapag patuloy ang kapit sa isa't isa, anuman ang pagsubok na pagdaanan. Nagpatuloy ang pamamasyal nila hanggang sa lumalim ang gabi at nagdesisyon nga sila na umuwi na. Lumipas pa ang mga araw at nanatili namang maayos ang pagsasama ni na Andrea at Tristan. Nabibigyan din nila pareho ng sapat na oras at atensyon ang mga anak nila. Mommy, habulin mo po ako! Ako rin po, Mommy. Magkakampi tayo, Mommy. Habulin natin silang dalawa. Pangungulit pa nga ng triplets. Naghabula naman silang apat sa park kung saan may slide, swing at iba pang pwedeng laruin. May ilang bata rin naman na paligid
Nakasama nga ang mga guardians nila. Hinabol naman ni Andrea ang mga anak at nakipaglaro sa mga to. Natutuwa siya kahit na hinihingal. Humahagikik naman ang tawa ang mga bata sa tuwing muntika na niya itong mahuli. Mamaya na tayo magkabulan ulit. Kumain muna tayo ng ice cream. Sabi naman ni Tristan nang makalapit sa magina niya. Agad naman huminto ang triplets at mabilis na nagtakbuhan kay Tristan para makuha ang hati nga nila sa ice cream. Lumapit din si Andrea kay Tristan para makuha ang ice cream niya. Daddy, subuan niyo po si Mommy. Oo nga po, Daddy. Susubuan na niya yan. Susubuan na niya yan. Sunod-sunod na saad nga ng triplets. Napatawa naman si Andrea sa kakulitan ng mga anak. Dahil nasa cup ang ice cream nila at may kutsara naman, sinubuan nga ni Tristan si Andrea na tinanggap din naman ni Andrea. Kinilig naman ng triplets at para bang kinikiliti sila dahil sa tuwa at hagik-hik na pinpakawalan nila. Natawa naman pareho sina Andrea at Tristan. Sila lang ang magkakasama dahil nasa bahay lang ang mga magulang ni Andrea. Gustong sumama ng mga ito pero tumanggi din dahil gusto rin ng mga ito na bigyan sila ng oras para makapag-bonding na sila-sila lang. Habang nagkukulitan at nag-aasaran, ay may naaninag naman si Andrea mula sa kinaroroonan niya. Hindi niya alam kung namamalikmata ba siya, pero may nakita siyang isang lalaki na nakasuot ng itim na pantalon, itim na jacket na may hood at natatakpan naman ng tela ang kalahati ng mukha nito. Nakapamulsa ito at sigurado si Andrea na diretso itong nakatingin sa kinaroroonan nila. Bakit may problema ba? Tanong nga ni Tristan. Tumalikod naman ang lalaking nakita ni Andrea at umalis na. Anong tinitignan mo? Tanong ulit ni Tristan. Wala naman. Tanging sagot nga ni Andrea, hindi niya alam pero bigla na nga lamang siyang nakaramdam ng takot. Sana mali ang iniisip niya at hinala. Matapos kumain ng ice cream, ay nagpatuloy ang paglalaro nila kasama si Tristan hanggang sa napagod din silang lahat at nagdesisyon na umuwi na. May problema ba? Parang kanina ka pa hindi mapakali. May gumugulo ba sa isip mo? Tanong ni Tristan nang madatnan niya si Andrea sa kusina na umiinom ng tubig. Gabi na at tulog na lahat ng tao sa bahay. Nagising lang si Andrea na nauuhaw kaya bumaba siya. Si Tristan naman kakatapos lang gumawa ng presentation at nauuhaw din kaya tumungo na nga lamang siya sa kusina. Nahuli na ba yung mastermind ng pagkidnap sa'yo? Biglang tanong ni Andrea. Yun ba? Nahuli na ang boss pero ang nagutos sa kanila hindi pa. Malapit naman na yung umamin. Yun ba ang gumugulo sa isip mo? Hindi naman maalis nga ni Andrea ang pag-aalala. Hindi siya nakapagsalita. Pakiramdam niya ay napaparaning nga siya pero wala namang masama kung magiging maingat. May atraso ka ba sa kung sino? Hindi ka naman kikidnapin kung wala lang, di ba? Pinaimbestigahan ko na yan. Pero wala naman akong atraso sa kung sino eh. Sagot naman ni Tristan sa kalumapit kay Andrea at hinawakan ito sa kamay. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko kayo pababayaan ng mga bata. Pagkatiwalaan mo ko sa bagay na yun. Lahat gagawin ko at handa akong itaya ang buhay ko sa inyo kung kinakailangan. Tumangot-tango si Andrea. Nitong mga nakaraang araw, nakikita niya naman ang pagpupursige ni Tristan kaya hindi rin niya masisisi ang sarili kung muli nga siyang magtitiwala rito. Matapos silang makainom ng tubig, nagpasya na nga lamang din sila na bumalik na nga sa kani-kanilang mga kwarto. Magkatabi lang ang kwarto ni na Andrea at Tristan. Nasa unahan nga man ang kwarto ng triplets kung saan magkatabi ang tatlo sa isang malaking kama. Andrea, sambit ni Tristan nang makitang papasok na nga sana si Andrea sa kwarto nito. Nilingon naman siya ni Andrea. Bakit, may kailangan ka ba? Tanong nga niya. Walang pagdadalawang isip naman na nilapitan ni Tristan si Andrea at mabilis itong hinalikan sa labi. Hindi naman nakakilos si Andrea nang maramdaman ang labi ni Tristan sa labi niya. Ilang sandali pa ay nagsimula namang gumalaw ang labi ni Tristan. Gulat man ay napapikit na lang si Andrea at namalaya ng sarili na gumaganti na sa halik ni Tristan sa kanya.
Sa bilis ng pangyayari, ay naramdaman na lang ni Andrea ang malambot na kama sa likuran niya at ang pagpatong ni Tristan sa kanya. Isa-isa na nilang hinubad ang mga damit nila hanggang sa wala na silang saplot pareho. Tristan. Halos pabulong na sambit ni Andrea nang bumaba ang halik ni Tristan. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang ulo niya dahil sa magkahalong kiliti at sarap sa pakiramdam na nararamdaman. Ilang sandali lang ay muli naman siyang hinalikan sa labi ni Tristan. Mahal kita, Andrea. Mahal pa rin kita at walang nagbago mula noon. Bulong nga ni Tristan. Hindi naman nakapagsalita pa si Andrea nang maramdaman ang pagpasok kalaunan ay pareho din nila narating ang sukdulan. Nasundan pa ng ilang beses ang ginawa nilang iyon hanggang sa mapagod sila at nagdesisyon na matulog na rin. Kinabukasan, late nang nagising si Andrea. Nauna nang pumunta sa kumpanya niya si Tristan kaya naghanda na rin siya. Matapos mag-agahan ay nauna namang umalis ang mga magulang ni Andrea kasama ang triplets papunta sa isang daycare center kung saan may early education para sa mga batang hindi papasok ang edad na mag-aral pero may sapat ng kaalaman o may katalinuhan. 9 a.m. na pala. Sana hindi ako pagalitan ni Tristan. Bulong ni Andrea habang palabas sa gate ng bahay. May kotse na sa labas, dalawa ang kotse ni Tristan at dahil marunong nam siyang magmaneho, minamaneho niya madalas ang isa sa mga ito. Nagtaksi lang din ang mga magulang niya kasama ang mga anak niya kanina. Matapos niyang maisara ang gate, ay muntik naman siyang mapasigaw sa bumungad sa kanya sa may likuran niya. Nice to see you, Andrea. Kamusta ka na? Ang saya niyo na ata ni Tristan ah. May ngising sabi ni Dante. Hindi naman agad nakakilos si Andrea dahil sa magkahalong gulat, takot at pangamba. Gusto niyang tumakbo ng mabilis pero huli na dahil nakalapit na si Dante sa kanya. Hindi rin siya makasigaw at makahingi ng tulong dahil may hawak itong matalim na kutsilyo. Ipagpatuloy kaya natin ang nasimulan natin noon. Umpisaan mo na sa pagsakay sa kotse at pagmamaneho. Akong magtuturo ng daan kaya bilisan mo na. Singhal ni Dante at itinulak siya palapit sa may kotse. Wala namang nagawa si Andrea kung di ang sundin ang inuutos nito. Gusto niyang umiyak at lumaban pero ayaw niyang mawalan ng ina ang mga anak niya kaya titiisin muna niya at gagawin lahat ng paraan para mabuhay siya at makatakas sa kamay ni Dante. Akalain mo yon? Ilang dekada pa talaga dapat ang pananatili ko sa kulungan pero dahil sa mga sources ko, nakalaya ako ng maaga. At kung suswertehin nga rin naman talaga ako dahil sakto namang nagkabalikan pala kayo ni Tristan. Mukhang happy family na kayo ah. Mahal na mahal ka talaga niya dahil nakakaya na niya akong abandonahin ngayon. Sabi pa nga ni Dante, habang nilalaro nga sa daliri niya, ang hawak niyang matalim. Tigilan niyo na po to. Gusto niyo po bang makulong ulit? Magbago na kayo kung gusto niyong tanggapin kayo ni Tristan. Mali naman talaga ang mga ginawa niyo. Kinakabahan nga na sabi ni Andrea, pero nagtapang-tapangan pa rin. Yun nga ang problema eh. Wala na akong pag-asa kahit na magbago man ako dahil bumalik ka kay Tristan. Talong-talo na ako ngayon laban sa'yo. Naguluhan naman si Andrea sa sinabi nito pero hindi na rin siya nagsalita pa. Nagpatuloy lang ang pagmamaneho niya hanggang sa mapunta sila sa isang hindi pamilyar sa kanya na lugar sa isang abandonadong bahay na mukha pang haunted house. Hindi rin pamilyar kay Andrea ang dinaanan niya kaya wala rin talaga siyang ideya kung nasaan na sila. Ipikit mo ang mata mo. Utos nga ni Dante. Sumunod na lang din si Andrea hanggang sa nakaramdam niya ng tela sa mga mata niya. Bago pa siya nakaangal ay naigapos na rin ni Dante ang mga kamay niya. May bigla namang tumakip sa bibig ni Andrea. May amo siyang kakaiba hanggang sa lumabo ang tingin niya at tuluyan siyang nawalan ng malay. Nagising si Andrea. Hindi niya naman mabuksan ang mga mata niya dahil may nakatakip doon.
Sinubukan din niyang kumilos at tama ang hinala niya. Nakagapos ang kamay at paa niya. Ang malala pa ay parang nakahandusay siya, patagilid sa sahig. Hindi rin niya maibuka ang bibig dahil may nakatakip din doon. Pinakiramdaman naman ni Andrea ang buong katawan niya kung may masakit ba, pero wala naman kaya sigurado siya na wala pang ginawang masama si Dante sa kanya. "Gising na ba ang mahal na Reyna?" Rinig ni Andrea na sabi ni Dante. Tumawa pa ito ng malakas. Naramdaman naman niya ang mga hakbang ng paa papalapit sa kanya hanggang sa makalapit ito. Tinanggal ni Dante ang tali na nakatakip sa bibig at mata niya. Malabo pero unti-unti ring luminaw ang nakikita ni Andrea hanggang sa maaninag niya ang mukha ni Dante na may malapad na ngisi. "Bago natin ipagpatuloy ang hindi natin natapos noon, magkwentuhan muna tayo. Marami pa naman tayong oras para magkwentuhan. Dahil wala namang nakakaalam kung nasaan ka. At kaya ako. Wala ring mga tao dito kaya talagang mapapahaba ang oras nating dalawa." Hindi naman nagsalita si Andrea. Kahit na natatakot ay pinilit niya pa rin. Natatagan ng sarili. Dahil walang makakaligtas sa kanya ngayon, kung di sarili lang niya. "Hindi ka magtatagumpay sa balak mo. At kahit magtagumpay ka man, hindi ka patatahimikin ni Tristan." Singhal nga ni Andrea. Tumawa nga ng malakas si Dante. "Talaga ba? Eh di ayos. Magkita-kita tayong lahat sa impyerno. Masaya nga ito dahil pagkatapos kitang pahirapan at tuluyan, malulungkot si Tristan at sigurado akong susunod siya sa'yo. Hindi ko na kailangan ipakidnap para matuluyan." Ani pa nga nito habang nakangisi. Nagulat naman si Andrea sa sinabi nga ni Dante. "Ikaw ang nagpakidnap kay Tristan?" Hindi makapaniwalang tanong niya. "Paano mo nagawain sa sarili mong pamangkin? Pinahamak mo ang buhay niya." Galit niyang sigaw. "Yun naman talaga ang dapat na mangyari para makuha ko ang kumpanya niya. Naghirap din ako sa kumpanyang yun noong buhay pa ang mga magulang niya. Pero sa kanya lang binigay yun. Hindi talaga patas ang mundo dahil kahit anong gawin na pagsisikap mo, kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Kagawa na lang ako ng paraan para hindi rin yun mapasa kanya. Para quits na kami." Napairap nga si Andrea. "Nababaliw ka na ba? Hindi na kulungan ng mga presong kailangan mo. Sa mental ka dapat nababagay dahil nababaliw ka na." Tumawa naman ulit si Dante. "Kahit ano pa ang gawin na sabihin mo, hindi pa rin mababago. Nabihag na kita. Sa akin ka na ngayon at wala ka ng takas pa." Ani nga nito habang nagkakamot pa nga ng ulo. Hindi naman nagpatinag si Andrea sa pagbabanta na sabi ni Dante. Hindi kailan siya matitinag dahil hindi siya papayag na hindi siya makakalaban. Sa kabilang banda, tanghali na pero hindi pa rin nakikita ni Tristan si Andrea. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi ito sumasagot. Hinanap na rin niya ito sa buong bahay o kahit kanino pero wala pa rin. Pati ang mga magulang ni Andrea ay nakisali na rin sa paghahanap. Nag-aalala na silang lahat. "Alam po namin kung nasan po si Mommy!" Biglang sabi ni Luis. Nasa sala silang lahat at may kanya-kanyang tinatawagan. Nakuha naman ni Luis ang atensyon ng mga ito at agad na lumapit sa kanilang magkakapatid. "May nilagay po kaming app sa cellphone ni Mommy para malaman po namin kung nasaan siya tuwing wala po siya sa tabi namin. Hindi yata siya lobat kaya nahanap agad namin ang location niya." Paliwanag nga ni Luke. "Puntahan na po natin si Mommy. Ako na munang pupunta, sumama na kayo sa lolo at lola niyo papunta sa pulis para mag-report ng nangyari. Sumunod agad kayo sa akin." Sabi naman ni Tristan at kinuha nga ang larawan, ang lokasyon ng kinaroroonan ni Andrea na makikita sa iPad ng mga bata. "Sige, magbibihis muna ako." Sabi naman ni Miguel. Nagpaalam naman na si Lisa na may kukunin nga lamang din. Dali-dali namang lumabas ng bahay si Tristan para puntahan na ang kinaroroonan ni Andrea. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakasunod pala ang triplets sa kanya na nagtakod sa likuran ng kotse kung saan kasyang-kasya naman silang tatlo.
Matapos ang ilang minuto, ay narating din ni Tristan ang abandonadong bahay. Nakita nga niya ang isa niyang kotse na ginagamit ni Andrea. Paglabas niya sa kotse ay gulat naman siya nang makita ang triplets. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba kayo nakinig sa sinabi ko kanina? Malalagot kayo sa mommy niyo kapag nalaman niya to. At mas malalagot naman ako. Hindi makapaniwalang sambit nga ni Tristan. Ayaw po naming manatili sa bahay. Niligtas nga po namin kayo noon na hindi po namin kilala kayo eh. Eh si mami pa po kaya? Na nasa panganib? Pangangatwira naman ni Luke. Oo nga po daddy, hayaan niyo na po kami. Hindi po kami magiging pabigat. Pauunahin ka po namin. Sige na po daddy, hayaan niyo na po kami na makatulong. Sad pa nga ng dalawa. Nagpapasalamat talaga ako na pinalaki kayo ng matatapang at mababait ng mommy niyo. Pero hindi namin kakayanin pareho kapag napahamak kayo. Ganito na lang. Dito muna kayo sa kotse. Hintayin niyo ang lolo at lola niyo na dumating bago kayo. Sabay na pumasok. Kayos lang ba yun? Mahinahong sabi nga ni Tristan. Nagkatingin na naman ang triplets. Ilang sandali ang ay pumayag din naman sila sa gusto ni Tristan kaya naman parang nabunutan ng tinik sa dibdib niya si Tristan. Pinapasok niya ang triplets sa loob ng kotse. Binuksan niya naman ng kaunti ang bintana bago pinindot ang lock na button sa hawak niyang car key. Sinisigurado niya na hindi makakalabas ang mga bata kahit anuman ang mangyari. Wala namang kamalay-malay ang tatlo at nakatingin lang sa daddy nila na papasok sa abandonadong bahay. Pagpasok ni Tristan sa loob ay dahan-dahan naman siyang naglakad habang maingat na sinusuri ang dinadaanan niya. Hindi niya alam kung ilan o sino ang makakasalubong niya anytime sa abandonadong bahay, kaya pinatili niyang handa ang sarili. Matapos ang ilang minutong paglalakad, ay nakarinig naman ng pagsigaw si Tristan. Agad niya namang nakilala ang boses ni Andrea at mabilis itong hinanap. Napunta naman siya sa isang bukas na kwarto. Pumasok agad siya sa loob. Halika na, wag ka nang makulit at magpakipot pa. Alam ko namang masasarupan ka rin kalaunan eh. May isang sabi pa nga ni Dante habang pilit na hinubad nga ang pangibabang jeans ni Andrea. Walang iya ka, hayop! Biglang galit nga na sigaw ni Tristan. Nang makalapit nga kay Dante, agad niya itong pinagsusuntok ng malakas. Buong puwersang ginamit niya kaya naman agad itong natumba habang dumudugo ang labi. Akala ko, magbabago ka na at matututo sa pagkakakulong mo. Pero hindi pa rin pala talaga. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan at sarili mong kadugo ay ginagago mo. Nakakadiri ka. Sigaw ulit ni Tristan. Tumawa naman ang napakalakas si Dante habang pinapahiran nga ang dugo niya sa labi. Kinuha niya ang isang baril ng bulsa at tinutok nga kay Tristan. Tama, itigil mo na tong kahibangan mo. Huwag kang gumawa ng bagay na pagsisisihan mo sa huli at habang buhay. Sigaw naman ni Andrea. Matagal na akong nagsisi dahil umpisa pa lang ay basura naman talaga ang tingin ng pamilya ko sa akin. At ang paborito nila? Ang daddy ni Tristan. Dalawa lang naman kami. Pero bakit hindi nila ako makita? Bakit palagi na lang ang kapatid ko? Hindi naman siya santo na kailangan sambahin ng lahat. Puno ng hinanakit nga na sabi ni Dante. Sigurado ba kayo sa sinasabi nyo? Kung naging masama sa'yo ang mga tao sa paligid nyo, huwag mong idamay ang dad ko. Dahil kahit kailan wala siyang masamang intensyon sa'yo. Kapatid ka niya, kaya mahal ka niya. Hindi mo lang yun nakikita at nabibigyan ng halaga dahil nagiging manhid ka na sa selos at galit mo. May diin namang sabi nga ni Tristan. Wala akong pakialam. Nasaktan din ako noong naaksidente ang mga magulang mo at wala akong kinalaman doon. Pero sa mata ng nakararami, kasalanan ko dahil malas ako sa pamilya. Kaya ako nagpakalayo-layo. Hindi naman nakatiis sa Tristan at mabilis niyang nilapitan nga si Dante para agawin nga ang hawak nito. Hindi naman pumayag si Dante na maagaw nga ito sa kanya kaya nagpumiglas siya. Tristan, tama na. Lumayo ka na lang sa kanya. Paulit-ulit namang sigaw ni Andrea dahil natatakot nga siya. Hindi naman nakinig si Tristan at pinagpatuloy lang ang pangaagaw niya ng baril
mula kay Dante. Matapos ang ilang sandali, ay isang putok ng baril naman ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Napahinto silang tatlo at nagkatinginan naman sina Dante at Tristan sa isa't isa. Bago pa may nakapagsalita sa kanya, ay napaubo naman si Dante ng dugo. Nanlaki naman ang mga mata ni Tristan dahil sa gulat. "Dito hindi! Magsalita po kayo!" Kinakabahan at natatarantang sambit ni Tristan. "Wala kang kasalanan." Halos pabulong namang sabi ni Dante bago tinapik ang balikat ni Tristan at unti-unting pinikit ang mga mata. Paulit-ulit namang tinawag ni Tristan ang pangalan ng tito niya pero hindi na ito umimik at nang pakiramdaman niya ang pulso nito ay wala na nga itong buhay. Napaiyak naman si Andrea sa nasaksihan niya. Nakita niya na dahan-dahang pinahiga ni Tristan si Dante sa sahig. Matapos ang ilang sandali ay nilapitan naman siya ni Tristan. Kahit na hindi umiyak si Tristan, ay ramdam pa rin ni Andrea na nasaktan ito sa nangyari. Dumating naman ang mga pulis at kasama nila ang mga magulang ni Andrea na sobrang nag-aalala sa kanya, pati na rin ang triplets. Inasikaso naman ng mga pulis ang nangyari. Kinuhaan din nila ng statement sina Tristan at Andrea. Matapos ang pangyayaring iyon, ay napatunayan naman na self-defense lang ang ginawa ni Tristan. Hindi naman matanggap ni Tristan ang nangyari kahit na hindi siya umiyak sa burol ng tito niya. Sa pananaw niya ay pakiramdam niya, gusto na nga talagang gawin yon ng kanyang tito sa kanya, sa sarili niyang buhay. Siguro ay napagod na ito sa buhay, kaya niya yon nagawa. Kahit anuman ang rason, ay mali pa rin na idaan sa dahas o bayolente para solusyonan ng kahit anumang problema na hinaharap. Makalipas ang 1 taon. "Happy birthday mga inaanak, naku ang cute niyo talaga." May panggigigil na bati nga ni Mildred sa triplets. "Salamat po Ninang Mildred!" Sabay namang sabi nga ng mga bata at tinanggap ang regalong inabot sa kanila ni Mildred. "Naku ang bilis ng panahon, mag-aral na kayo ngayong pasukan. Tapos ilang taon na lang magbibinata na kayo." "Tama pero bago mangyari yan, bumuo ka na rin ng sayo pagkatapos niyong may kasal ng fiancé mo next month." Sabi naman ni Andrea. "Oo naman no, hindi ako magpapauli sa inyo." Patawa-tawang sabi naman ng kaibigan nitong si Mildred. Kasalukuyan nilang pinagdidiriwang ang 2nd kaarawan ng triplets sa isang 5 bituin hotel. Marami ang dumalong bisita, kasama na roon ang iilan nilang nakilala nitong mga nakaraang buwan. Naikasal na rin sina Tristan at Andrea 6 na buwan ako, kaya naman mas marami silang naging kakilala at gustong mapalapit sa kanila. Marami din ang nawiwili sa mga anak nilang triplets at mas marami din ang nakasuporta sa pagiging mag-asawa nila. Nagpaalam naman muna si Mildred para puntahan ang fiancé niya. Naiwan naman si Andrea sa isang mesa habang ang mga magulang niya ay nakikihalubilo sa iba. May inimbetahan din kasi silang taga-probinsya na siyang mas nagpasaya lalo sa birthday party ng kambal. "Dinalhan kita ng favorite mong vanilla ice cream cake." May iting sabi nga ni Tristan. Sa kanila pagang isang plato na may lamang vanilla ice cream cake sa harap ni Andrea. Masaya naman yung kinain ni Andrea. "Anong tingin yan? Parang hinuhusgahan mo ako habang kumakain ako ah. Bakit? Takot ka ba na tataba ako at hindi na magiging sexy?" Taas kilay na tanong pa nga ni Andrea. Tumawa naman ang mahina sa Tristan. "Bakit naman ako matatakot doon? Mas mabuti nga yun para makita ng iba na hindi kita pinapabayaan pagdating sa pagkain. Saka alam ko naman na alam mo kung paano alagaan ang katawan mo, kaya wala akong problema doon. Kapag naman hindi mo na naalagaan ang sarili mo, nandito naman ako para gawin yun para sa'yo." "Talaga ba? Kahit kailan ang galing mo talagang pumili ng mga sarili na sasabihin no? Ipagpatuloy mo yan para mas lalo kitang magustuhan." Sabi naman ni Andrea. "Ang galing naman ng compliments mo. Tatandaan ko yan at pagsisikapan ko pa." Puno ng determinasyon na sabi naman ni Tristan, dahilan para mapatawa nga nang mahina si Andrea.
Napatingin naman si Andrea sa kinaroroonan ng mga anak nila na natutuwa nga na nakipaghulubilo nga rin sa mga batang nasa party. Salamat dahil sa kabila ng nangyari. Natutunan mo pa rin akong tanggapin at patawarin. Mahal na mahal kita, Andrea. Kayo ng mga anak natin. Bulong nga ni Tristan sa kahinawakan nga siya sa kamay. Ngumiti naman si Andrea at nanatili ang tingin niya sa mga bata. Ilang sandali lang nilingon nga niya naman si Tristan. Alam kong hindi naging madali sa'yo lahat. Hindi rin magiging madali ang pagpapatuloy natin sa buhay. Pero kailangan nating magpatuloy. Nandito lang naman ako parate para sa'yo. At alam kong ganun ka din sa akin. Sumandal ka rin naman sa akin paminsan-minsan. Nangako tayo sa altar na anumang pagsubok na darating sabay tayong haharap doon at sabay na lalaban. Makahulugang sabi nga ni Andrea. Tumingin naman si Tristan at hindi na nga rin napigilan pa ang sarili na maiyak. Salamat, Andrea. Salamat sa lahat-lahat. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung hindi ka bumalik sa akin kasamang kambal. Niyakap naman ni Andrea si Tristan. Tahan na. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Palagi mo na kaming makakasama ng mga anak natin. Bulong nga ni Andrea. Hinayaan niya lang si Tristan na umiyak hanggang sa kumalma rin ito. Hindi siya nababaklaan kay Tristan dahil lahat naman ng tao may karapatan na maiyak sa anumang sitwasyon na pinagdadaanan nila. Nagpatuloy ang selebrasyon hanggang sa nagkanya-kanya na rin ng uwi ang lahat. Masayang-masaya ang mga dumalo lalo naman ang birthday boys. Nagpasalamat sila sa mga bisita nila lalo na sa mommy at daddy nila kasama na ron ang lolo at lola nila. Sa huli ay nagpatuloy ang buhay ni na Andrea at Tristan. Natutunan nila pareho na magpatawad, tumanggap ulit at magpatuloy sa buhay. Sa kabila ng mga napagdaanan nila ay natuto sila na tanggapin ang nangyari at panatilihin sa nakaraan ang mga pagsubok na nagpagdaanan nila na siyang humamon sa bawat isa sa kanila. Nagpatuloy naman ang kabaitan ni Andrea at tinuturo niya ito sa mga anak niya. Tinuro din niya ang tungkol sa pang-aabuso ng iba sa kabaitan ng tao na dapat palaging makita ng mga ito para sa hinaharap at hindi sila maabuso ng kahit na sino. Palagi niyang pinapaalala sa mga ito na huwag ding mang-abuso at kung kinakailangan ay dapat din na lumaban para sa sariling karapatan at hustisya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Andrea at Tristan. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Rebecca Tezuka, Torres Brigida Arce Baltazar, Presbyteros Rose, Mary Tauring Maria Elena Baroza, Raquel Magno, Flor Cabrera, Flora Fes Parungaw, Merlilin, Lily of Macau Presbyteros Rose, Liliano Bebe, Timberly Abagon, Flordet, Geraldine De Jesus, Teresita Schmid, Merlin Bilbar, Enday Samante, Marlon Villanueva, Emily Borac, Jaylen Baro-Baro, Marilu Abad, Rialyn Mendez, D. Jessica Vargas, Epifania De Ocares, Christian Fidelino, Amanda 5, Nesbet Tanaban, Sonia, Ara Adhani Imelda Forteza, Daisy Del Rosario, Ostonalito, Geraldine De Jesus, Lia, Rose Lily, Flor Cabrera, Geraldine, Lovina Galang, Carmencita Falcon, Senen Orzame, Zenaida Porter, Batang Ibunan, Juanita de la Cruz, Pasita Eleazar, Timmy Bobis, Edralyn, Nori, Juby, Marilu Gulmatico, Prescavilla Havana, Conrado, Ilumina, Mercy Villantes, Raylan Pudadera, Lucia Baldo, Evangeline Zamora, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.